Naalala ko ba yung mga sinabi mo na dati? Yung mga unang episode pa. Grabe, matandain ka naman, oh. Lumot ko na yun eh. Saka yung mga hindi makakalimutan nga ako, yun lang yung hindi ko nakalimutan. Saka nung mga unang episode, lupakan eh. Butang pa ako nun. Sabi mo sa akin, huwag kang mahiya. Siyempre, ano baga, tagal-tagal ko. Kasi sabi mo ba gano'n na, pagka, susuportahan mo lang ako pag hanggang matapos yung bahay. So yun, good morning, good afternoon, and syempre good evening po sa lahat. Kahit saan man po kayo naroroon, mag-ingat po tayo palagi. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu, para magbigay na naman po ng isang reaction regarding nga po sa pinaka-latest na episode po ng EDSI na kung saan ay hindi ko talaga ina-expect guys na dito ay aamin si Viancy. Pero guys, yung pag-amin niya, siguro hindi na rin niya kayang itago pa or kimkimin yung kanyang nararamdaman po And wala naman po masama doon kasi sabi nga kung ano yung nararamdaman mo, yun ang ipakita mo. Ipangalandakanan mo sa buong mundo, huwag mong ikahiya, di ba guys? Wala masama doon para sa akin. And guys, I'm sure lahat po kayo ngayon na nakapanood ay nagkaroon ng ng mixed emotion. Halo-halong emosyon po ang nararamdaman mo sa episode na ito. And para sa akin, ang pinakamatindi dito, bukod sa pag-amin ni Viancy guys, is yung sinabi niya na mula umpisa, natatandaan niya lahat yung mga sinasabi ni Kalingap Edu sa kanya at pinaniniwalaan niya. Lalong-lalo na yung sinabi ni Kalingap Edu na binigyan ni Viancy ng impression na kakaiba regarding nga po sa sinabi ni Papa Eds na susuportahan niya daw si Viancy hanggang matapos ang pabahay. So yan po yung pinaka main thing na alam ko na pinag-worry ni Viancy dito kasi iniisip niya na pagkatapos ng pabahay ay mawawala na ang EDSI. And guys, bago ko maikwento po yung kabuuan, syempre, wag po nating kakalimutang suportahan ang buong Team Kalingap, Sa panganguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Erno Vlogs, Kalingap Rob, Ma'am Jackie, and syempre kasama na rin dyan yung mga Kalingap partners and sa amin naman po na mga Kalingap reactors. So yun guys, nako, excited na po ako nabigyan ng reaction ito kaya huwag na natin patagalin. Pero bago tayo tumuloy doon guys, huwag po ninyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan. And ganoon na rin po yung notification bell at yung all. So yun, tara na, samahan po ninyo ako guys. Let's go! Kanina pa talaga. Ay, galing ka mo sa OJT mo? Oo. Kailan mo kasi kumusta ka? Kumusta ka dito? Sa pinag-OJT-han mo? Wala namang problema doon. Hindi ka naman napagod. Di mo na naayos yung buhok mo. Hira, Gusto mo, samahan na lang kita dyan para may additional na tutulong sa'yo. Hindi. Balik. OJT na rin ako. Kayang-kaya ko yun. Kayang-kaya niya yun. Madami man kami, may mga mapili. Wala ka na bang... May estudyante. Baka gutom ka na. Gusto mong lumabas muna. Ginagawa namin
Ha? Tote bag. Puro bag. Tote bag. Hindi naintindihan ni Papa Eds. Yung ginagawa daw ni na Biancy, guys, ay tote bag. And naalala ko tuloy bigla yung, ano guys, yung isang sikat na reactor ng Kalingap. Parang, kung hindi ako nagkakamali, ay si Sir Marzano. Yan. Alam ko, natatandaan ko yun, nagbigay siya kay Viancy or nag-send siya before ng nahahawig dyan, no, na tote bag na ang nakalagay po doon na print ay mukha po mismo ni Viancy. Kaya naisip ko tuloy ngayon, guys, na pwedeng gawing negosyo ng pamilya ni Viancy ito paggawa ng tote bag. Kumbaga, madali lang kayo. Basta mayroon kang press machine. Kumbaga, ta-transfer lang yung print, yung doon sa bag mismo. And I'm sure, pagka ganun ang nangyayari ay marami pong bibili, guys. Di ba? Isa na rin tayo doon. So, supportahan po natin if ever po na matuloy yung naisip ko na ito. So, tuloy. Iba-iba yung ginagawa. Mag-ano na lang tayo, kaya muna yan. Tuturuan kitang mag-escape. Tara, wag na muna. Uy, grabe. Tuturuan mag-escape. Bad yan. Nakakahiya na. Gamaya. Sakay ka muna dito. Sa magulo kong kotse. Sa maduming kotse. Ay, Bakit parang pagod kang parang yung mga mata mo kasi parang papikit na. mukhang puyat. Hindi, pagod lang. Nakapuyat. Hindi ka natutulog, no? Hindi ako nakakatulog din ng maaga. Mm. Naman, marami ka bang iniisip? Joke lang. Mga anong klaseng bagay ba nagpapagulo sa isip ng Ikaw. Biancy na yan? Grabe, guys. Yun, guys, parang nahuhulaan naman yata ni Papa Eds kung ano yung mga nagpapagulo sa isip ni Biancy po, ano? At yan, sabi ni Biancy, si Papa Eds nga daw nagpapagulo sa isip niya. Grabe ito. And, umpisa pa lang ito, guys, pero I'm sure kailangan natin ng tubig. Maganda tayo ng tubig dahil talagang kumbaga, machuchoke ka kapag hindi ka uminom ng tubig sa mga maririnig natin dito na pag-uusap ng dalawa. So, tuloy. Bakit? Wala nung akong ginagawa. Hindi, joke lang. Pero thank you. Kasi in-invite mo ako. Oo, kasi Nakakapag-relax. Mhm. biglang na-miss ko yung song natin. Doon, parang sobrang saya lang. Walang problema. Sana, may ganun pa ulit sana. Sana, susunod. Sana. Sana pasamain pa. Oo. Ayun, no? So, talagang gustong-gusto pa rin maka-experience ulit ni Papa Eds tsaka ni Viancy, guys, no? Na magkasama silang makalabas ulit ng bansa. Which is hindi naman malayong mangyari yun, guys, no? Kasi ang dami ng mga sponsors dyan. So, pag narinig nila yan, malamang magpaplano na naman po sila. So, tuloy. Ganda ng bahay mo, no? Yes. Nakapunta kami doon ni Kuya Balo nakarang araw. Nakapunta din ako. Oo. Ganda talaga, guys. Nakapunta din ako. Grabe. Grabe. Hindi ako makapaniwala na ganun kalaki yung Tapos, Tapos, ang ganda. kaso wala ka doon. Yung kapatid mo lang nakita namin doon. Sita pa. Hinahanap ka namin, eh. Hanggang sa si Biancy. Ay, nandun sa Ay, oo, yung Wala ka nun, nakarang araw rin nga. kapatid ko mataba. Pero nakakal... So yun, guys, no, napag-uusapan na rin lang naman yung bahay ni Biancy. So, bakit hindi natin silipin, no? Mga pictures na hinanda natin. Tingnan nyo naman, guys. So, tingnan nyo, sa picture pa lang. Sino mag-iisip na pabahay po yan ng Kalingap? Pangmayaman na po yung itsura ng bahay na yan, eh. Hindi lang actually itsura, kundi yung kabuuan ng bahay. Talagang mataas ang presyo nito. Di ba, guys? Pangmayaman na talaga to. So, ano pa yung ibang pictures dyan? Tingnan nga natin. Ayun, no? Yung chandelier na pinili ni ano. So, ito, guys, no? Itong closet na ito ni Biancy. Sa pagkakasabi ka ni Kalinga Prabe, hindi na niya alam lahat kung sino-sino yung mga nagbigay dyan. Pero babanggitin din daw yan ni, ng mama ni Biancy sa
ribbon cutting, which is ang ganda, no? Bagay na bagay dun sa kwarto ni Biancy. Puting-puti. So, tuloy. Tingnan pa natin yung iba. Ayan, no? Grabe ang view. Kumbaga, pag nasa taas ka, tanaw mo na kaagad kung sino yung kung sino yung papasok or kung sino yung bisita mo. Hindi mo na kailangan buwaba. Ang ganda. Ano pa? Ayan, no? Kita yung papunta sa terrace sa taas. Yan. Grabe. Yan, guys. Yan yung pinakakabuuan talaga. Oh. Napakalaking bahay, guys. May 3 million. Grabe. Napaka-deserving naman po kasi ni Biancy, guys. So, at napaka-blessed niya. So, tama-tama lang talaga para sa kanya ito. So, tuloy natin. Pero nakakalungkot kasi dapat ribbon cutting na-postpone. Pasensya na. Hindi kasi namin na-asikaso nila Dr. Love eh. Yun, ayan na naman. Dr. Lab at si Hari ng Bulong. Anong nangyari? Pero guys, huwag na natin po silang kasi may sinabi si Biancy dito na parang pumabor pa nga yung pagkakadelay ng ribbon cutting. At yan, malalaman natin in a short while. Tuloy. Okay lang. Ano rin same? Ay, salamat bro. Ako ba, hindi okay lang pati kahit ma-extend ko nga yun. Bakit naman? Ayan guys, parang mas pabor para kay Biancy na ma-extend or hindi muna matuloy ang ribbon cutting. At yan ay, kung hindi mo pa napapanood ito guys, mapapaisip ka rin talaga kung bakit niya nasabi yun. Hindi mo alam kung nagtatampog ba siya o masaya siya o gustong-gusto niya na humaba pa or hindi pa muna magkaroon ng ribbon cutting. So ito, malalaman natin dyan. Naalala ko yung sinabi mo sa akin. Ano yun? Sinabi, wala akong sinasabi sa'yo. Grabe. Ano sinabi? Naalala ko ba yung mga sinabi mo noon? Dati. Yung mga unang episode pa. Grabe, matandain ka naman, oh. Lumot ko na yun eh. Uy. Hindi makakalimutan nga ako. Yun lang yung hindi ko nakalimutan. Grabe, talagang mula umpisa guys, mula umpisa pala ng EDC, kagaya nasabi, mula nung nag-uumpisa pa lang ng EDC, ay kung ako yung mag-iisip, mula umpisa, ay talagang seryoso na talaga si Biancy, no? At alam naman natin lahat na crush niya nga si Papa Eds mula pa noong wala pang EDC. Di ba? So, nagseryoso na siya. So, tinatandaan niya po lahat yung mga binabanggit or sinasabi sa kanya ni Papa Edu. At eto na nga, kung ano nga ba yung binanggit niya na yun. Ako ng episode. Lupakan eh. Butang pa ako nun. Hindi ko... Yes, guys. I'm sure na lutang talaga si Papa Eds at that time. Kasi nga, di ba, yung nangyari dun sa last previous na na love team niya na si Miss E. Ewan ko kung na-fall talaga siya ron guys. Kaya medyo apektado rin si Papa Eds nung biglang nagkaroon po ng EDC. Kaya siguro niya nasabi na lutang siya. And syempre sa umpisa naman guys, no, ay talagang para kay Papa Eds ay wala pa namang seryosohan at that time. Kasi nga, isa rin siya sa mga nangangalingap or tumutulong. So, ang purpose lang talaga is tulungan si Biancy at samahan siya sa love team po nila. Hanggang sa siguro ay malalaman natin mamaya guys. Ang kasagutan talaga dyan. Wala niya, sabi ko nun. Ano ba naman connect ng ribbon cutting? Baka tapos na yung, baka wala naman ang silbi yung na ka? Alagay yan, Ano ba yan? Grabe, Sabihin mo sa akin, huwag kang mahiya. Okay lang. Kung may nasabi man akong masama, pasensya na. Tungkol ba yun sa, So, hindi na talaga alam ni Papa Eds guys kung talagang may nasabi siyang hindi nagustuhan or sineryoso nga talaga ni Biancy. At kitang-kita naman po sa mukha ni Biancy guys na seryoso talaga siya, Grabe, hindi ko rin na-expect to guys na ganun siya katindi.
Kakaiba rin si Biancy, guys. Sa atin, o ano, makaka-affect ko ba yun? Ano ba? Yun, Ito na ba? sabihin mo na. Grabe. Kung anong gusto mo. Kahit ano. Siyempre, ano ba yan? Tagal-tagal ko. Kasi sabi mo ba gano'n na, susuportahan mo lang ako pag hanggang matapos yung bahay. Grabe, ano? So, hindi ko rin alam kung paano bigyan ng reaction talaga to, guys. Kasi parang mas gusto ko na panoorin na lang po ng diretso. Pero wala pa tayo magagawa dun, guys. Kasi reaction video itong ginagawa natin. And that's it. Mismong kay Biancy na po nanggaling, no? Na susuportahan lang siya ni Papa Eds hanggang matapos ang bahay. Yun po ang sinabi ni Papa Eds nung nag-uumpisa pa lang ang Biancy. Ang Edsy. So yun, guys, siyempre, masasabi naman po talaga ni Papa Eds yun kasi kadalasan nga po na nangyayari sa mga before ng Kalingap, hanggang pagka natapos yung pabahay, medyo naglalaylo na. Pero sa EDC, tingnan nyo rin naman po yung Jom Carl. Yung Jom Car, guys, tuloy-tuloy pa rin. Matagal na matapos yung pabahay. Pero continuous pa rin at gumaganda rin ng gumaganda yung kwento nila, no? Ito, ganun din ang mangyayari dito sa EDC, guys. Kasi parang kumbaga yung kwento na nangyayari sa kanila sa ngayon, ay parang nag-uumpisa pa lang sa panibagong episode ng kwento ng EDC. Kumbaga yung pabahay na kwento, okay, sabihin natin malapit na matapos. Pero ibang episode na naman ang mangyayari dito, guys, eh. Kasi yung ang mangyayari, yung tinatawag na EDC is real. Kumbaga, totohanan na yung magiging, grabe, totohanan na, guys, yung magiging relasyon ng dalawa na ito. So, yun ang aking sa palagay ay mga kakaroon ng panibagong episode. So, hindi po ito basta-basta mapuputol. Ano, guys, sa tingin nyo? Comment down. Nag-aalala ako kasi baka pakariban kati, wala, Ayun, grabe, guys, no? Talagang worried na worried talaga si Biancy. So, guys, inom muna tayong tubig. Ang hirap tuloy-tuloy, guys, eh. Hindi guys, hindi drama pero apektado rin ako. Apektado rin ako sa tinatakbo ng kwento nila, sa pinag-uusapan nila. Lalong-lalo na sa mga sinasabi ni Biancy kasi nagpa-flashback naumpisahan kasi natin to, guys, na reaksyonan mula umpisa. Nagpa-flashback lahat yung mga unang pangyayari sa mga binibitawan niya salita na to. So maiisip mo ngayon mapagdudugtong-duktong mo kung ano yung totoong nararamdaman niya mula umpisa, guys. So yun po yung yung nakakapagpa tawag dito, yung nakakapagbigay ng iba-ibang emosyon sa atin. Siguro ganon din kayo. I'm sure na ganon din kayo. At so, tuloy muna natin, guys, bago ko maikwento ng kabuuan, no? Sinabi ko ba yun? Wala sa memory ko yung yung mga araw na sinabi ko yun. Hindi talaga eh. Kailan ba? Wala akong sinasabing ganun talaga. Nako, instead na i-deny mo, Papa Eds, siguro mas kailangan mong mag-explain. So yan, mag-explain kayo si Papa Eds, guys. Tuloy. Buti na ako mga ganyan bagay. Kung yun naman nasabi ko, pasensya na. Yan, ganyan. So, bigay ko na sa tingin ko, hindi ko susundin yung pangakong yun. Grabe. Kasi, Hindi nga. mas gusto ko mas matagal eh. Paano yan? Kung mag-ribbon cutting na bukas, wala na pala ako dito. Yun yung sabi mo. Hindi na pala ako pwedeng nakita ang wife ito. Yun yung sinabi mo sa akin.
Grabe, guys. Kaya okay lang kahit ma-explain ko para matagal. Yan yung yan yung sa part ni Viancy. Doon ako talaga tinatamaan, guys, na ayaw na ayaw niyang mawala or matapos ang EDSI. Kaya para sa kanya, kahit siguro wala nang ribbon cutting kasi ina-expect niya or iniisip niya na pagkatapos ng ribbon cutting ay mawawala na. Which is para sa akin ay hindi mangyayari yun. Tagal pa yung Alam mo, kahit nagkaribon ka ating bukas, hindi. Wala naman akong pakialam. Hindi mahalaga sa akin. Kasi, siyempre, yung sa atin na, parang iba na yun. Diba? Yun. Yun ang inaantay ko na explanation mo, Papa Eds. Na aminin mo na iba na. Kumbaga, yung pinag-umpisahan nila is simpleng, simpleng love team lang. Pero yung ganito, iba na, ibang stage na talaga to, guys, Alam naman natin yan, kumbaga, tinago lang nila before, nakakatuwa sa ngayon kasi lantaran na nilang pinangangalandakanan ngayon sa napakaraming tao sa social media na nakakapanood kung ano talaga kung ano yung meron sila, no? Grabe, tuloy. Iba na. Iba na. Bakit ba? Iba na. Mula ka dito. Ano nga klaseng tanong mo ngayon? Bakit? Gusto mo na ba akong mawala? Ayaw mo na ba akong kasama dito? Gusto mo na bang mawala ang exhale? O gusto mo na kamalitan ng partner? Ano ba? Siyempre hindi. Ay, grabe, guys. Ayoko mawala yung NC. Tingnan nyo yung itsura niya, guys, Tingnan nyo yung itsura ni Viancy. Parang maluha-luha siya. No? Talagang seryosong-seryoso yung pinag-uusapan nila. Ibang level kasi ito, guys, kumbaga, wala talaga script to. Kumbaga, pinakakawalan na lang nila ngayon kung ano yung mga nakatagong tinatago nila sa atin na nararamdaman nila or ang katotohanan sa totoong sitwasyon ng EDSI, ito at nilalabas na po nila. Grabe yung yung pagkakasabi ni Viancy na ayoko mawalang EDSI. Tingnan nyo. Grabe, guys, grabe to. Matindi. Ayaw mo mawala, Wednesday? Ayaw ko mawala. Ay, grabe. Ang tindi mo, Viancy. Ayaw niya mawala ang EDSI, guys, kasi ayaw niya mawala si Papa Edu. Grabe, bakit kaya? Bakit? Seryoso ka? Seryoso. And for the first time, guys, no, na nag-usap yung dalawa na to, na walang karugtong yung mga sinasabi nila, bawat binibitawan nilang salita, mapa kay Viancy or kay Papa Edu, for the first time, walang karugtong yung sinasabi nila na joke lang. So, nawala na yung joke lang, guys. Kaya ako nasabi na talagang seryosohan na ito. So, tuloy. Ba't ka kasi nasabi ng ganun? Huwag ganun. Alam mo naman pag ikaw yung nagsasabi, hindi ko nakakalimutan. Grabe. Ngayon, so yan, isang malaking isang malaking aral para kay Edu na sa mga susunod na araw or mga susunod na pangyayari dahil alam na niya kung ano yung ugali talaga ni Viancy po na bawat binibitawang salita ni Edu pala ay pinaniniwalaan po ni Viancy, guys. So, dapat mag-ingat na si Papa Eds dito, no? Di ba, guys? Tama ba? Manguna, sala ko, hanggang doon lang yun. Yung sama natin. Kala ko hanggang friends lang tayo. Pero, grabe, guys. Yan pa ang isang pinaka gusto ko na sinabi ni Papa Eds dito sa episode na ito, guys, na hindi niya akalain na ganito ang mangyayari sa kanila. Na nung una,
ay hanggang doon lang talaga. Kumbaga, hanggang doon lang, pagkakaibigan at bilang magkatandem lang. Grabe. Oh, ewan ko ba? Habang tumatagal, parang hindi ka na mawala sa ano. Sa mga nakaraan. Hindi ka mawala sa isip ko. Habang mas tumatagal, There's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Grabe. hindi ka na mawala sa ano. Patuloy mo. Gusto ko lang. Ganyan. Ganyan ang panliligaw, Papa Eds. Siguro, alam naman natin si Papa Eds, no? Kumbaga, palabiro din yan before, pero ito, seryosohan na talaga tayo. Makikita mo naman po, guys. Makikita naman natin sa itsura niya, sa facial expression niya, na walang halong joke na ito. Kumbaga, talagang nagkakaaminan na, nagkakalabasan na ng katotohanan. And ayokong pahabain yung aking reaction, guys. So, tuloy natin. Hindi ako nandyan sa lahat ng ano, ng laban mo. Ang mangyayari sa buhay mo ba? Grabe. Totoo ba yan? Ano? So, nagpapawisan na nga ako. Totoo nga. Totoo naman eh. Sige na, naniniwala na ako. Kaya na dyan magparaisip na kung ano. Para makatulog ka. Grabe. Huwag mo naman lang isipin lang sobra ng kung ano. Ay. Kasi, alam mo na, lagi naman ako sa'yo eh. Ikaw ba hindi ka natatakot? Alam mo, siyempre, itong nakaraan, siyempre, akala ko, huling vlog na yun eh. Inilagay sa vlog eh. Akala ko, tapos na dun. Siyempre, Well, dito guys, sa ginawa ni Kalinga Prab na to, actually, ang daming naniwala dyan eh. Pero ako, relax lang ako dyan guys kasi hindi pwedeng maging huling episode yan. Kasi may ribbon cutting, di ba? Tapos, hindi naman ganun-ganun lang mawawala ang EDSI guys. Nang dahil lang sa mga bashers. Wala namang tayo nakikitang problema ang EDSI sa kanilang bawat isa. May problema lang naman yung mga tagalabas. So, hindi ako kumbinsido at that time na huling episode na talaga yon. So, yun para sa akin lang yun. natatakot ako na magtapos. Baka mamaya, maghahanap ka na eh. Uy, Nagkaanap na ano. Oo. Buang ka. buang. Siyempre, lagi mo lang nagpapakatatag lang ako dito, no? Uy, Magpapakakilang ako dito. Pero, sa loob ko, Ano? natataranta na ako talaga. pwede. Alam mo naman na focus lang kila mama sa pamilya ako. Tapos sa pag-aaral. Wala na akong time para maghanap na ng iba. Oops, I think mas gusto ko marinig sana coming from Biancy sa sinabi niya na wala na siyang time maghanap ng iba. Eh, parang mas gusto ko sanang marinig guys na wala na akong time. Wala akong plano na maghanap ng iba, di ba guys? Parang mas masarap pakinggan, di ba? Ano ba? Sinasabi mo. Pambihira ka. Grabe. So, Yung mga tinginan nila, parang nagsusukatan talaga sila, guys. Yung pag-OJT lang yung inaano ko dyan. Yes. ilang hanap na iba. Wala. Ikaw, kumusta ka naman? Baka nga ikaw maghanap dyan ng iba. Ikaw yung laging unbusy. Mm-hmm. Ako pa talaga, ha? Basta sabihan mo lang ako pag
Pag ayaw mo. Uy, ano yun? Ba't may ganun? So guys, bakit kaya nasabi ni Viancy na ganun kay Papa Eds na sabihan mo lang ako pagka ayaw mo na? Ibig ba sabihin nito, all the while na nagkaroon ng mga konting problema sa mga nakaraang episodes po, regarding nga po sa mga third party na mga ganyan, eh, pinapakita ni Viancy sa atin guys na hindi siya naniniwala doon sa at na mas naniniwala siya kay Papa Eds. Pero ngayon, bakit nasasabi niya yun? Sa tingin ko lang kumbaga ayaw lang din niya, gusto lang din niyang itago yung nararamdaman niya na nasasaktan din siya. Sa tingin niyo guys, kasi bigla niya nasabi ngayon na magsabi lang si Papa Eds kung ayaw na niya. Bakit naman niya sasabihin yan kung hindi siya tinatamaan dun sa mga nangyayari? Di ba guys? Hindi naman siguro pusong bato si Viancy. So, mas naniniwala ako na talagang apektado rin siya. Di ba guys? Ayaw saan? Ayaw mo nga. Ba't ayaw? Walang ayawan. Kala ko ba hanggang dulo yan? Grabe. Dami mo iniisip mo, nakakapanibago ka. Oo nga. Di ba? Kakapanibago. Huwag ka magparang iisip ng mga negatibo, no? Isipin mo yung mga magagandang bagay. Mga magandang bagay na nangyayari sa'yo. Hindi ko mapigilan. Oo, tatatanyan. Hindi ko mapigilan mag-isip. Grabe. Bakit kaya? Kaya namang dapat ipag-isip. Siguro Siguro ay, yun. Okay ka na. Dahil mahal na kita. Yeah, grabe. Yun na yan, guys. Yun na yan. Talagang kinikilabutan ako. Talagang tumatayo yung kakaunting balahibo sa aking braso, guys. Kumbaga, kasi para sa isang babae, nakagaya ni Viancy, napakahirap po yung aamin ka sa harapan ng, sabihin ba na napakaraming tao kasi ang dami namang nanonood po kasi sa EDSI, di ba? Worldwide po yan. So napakahirap pong sabihin yan. Yung aamin siya na, alam naman natin, nararamdaman natin na mahal niya si EDSI, pero yung mismong manggagaling sa bibig niya, napakahirap pong gawin yan para sa isang babae, guys. Kinikilabutan pa rin ako. So, ang hirap nun Pero yan, nakakabilib. Nakakabilib talaga yun. Kasi, alam niyo ba yung guys? Alam niyo ba yung, hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang itago pa at ipaalam sa ating lahat kung ano yung nararamdaman niya. And that's it. And I'm sure na lahat kayo ngayon dyan na mga nakapanood na sa vlog ni Kalingap Prab ay sobrang tuwa nyo ngayon. And alam ko na maraming lumuha dito. Lumuha dahil sa saya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya, guys. So yun na. So wala na, tapos na. Actually, tapos na to Tapos na, wala, may nanalo na. So, nako, guys, kung meron pang sisingit ngayon dito sa EDSI, meron pang sisingit kay Viancy, nako, alam ko, may magagalit na ngayon dyan kasi umamin na siya. So, pagka may sisingit-singit pa dyan ulit, nako, sigurado, makikita nyo na ngayon kung paano magagalit itong si wifey. Kasi umamin na siya So, okay lang na magpakita na rin siya ng galit kung sakali mang may sisingit-singit pa ulit dyan. Kaya iingat kayo. Pag yung gagawin yan ngayon. Di ba? Di ba, guys? Pa-comment naman po kung ano naman po yung opinion nyo doon. Tama ba yung nabanggit ko? So, tuloy, guys.
Ito ba yun? Totoo yun. Nako. Naniniwala na ba ako dun? Kailan po ako nagsinungaling sa'yo? Ayun, no? like stars that never die. Antindi nun sinabi ni Viancy. Kailan ba siya nagsinungaling? So silang dalawa lang ang nakakaalam sa pinag-uusapan nila, ano? Kumbaga sila lang ay yung totoong nakakaintindi diyan. Kumbaga tayo ay nagbibigay ng opinion kasi sila lang naman dalawa yung nag-uusap palagi, di ba guys? On cam and lalo na off cam. So matindi, kailangan mo maniwala diyan, Papa Eds. You and I were shining during the darkest time. Grabe. As the leaves change color, Oras na pala. Kailangan ko pang bumalik doon. Balik ka na agad. Ay, sad. nothing to do but Langkat na ang mahal mo. Grabe. So, Mukhang magbabago na yung tawagan ng dalawa na to ngayon, guys. Mukhang mahal mo at mahal ko na yung magiging tawagan nila ngayon. Well, abangan natin yan, guys. patid ka. Tara. Anong hatid ko Hatid ba? mo din ako. Tara. Bukas ulit. Sige. Ayun, no? Pag may may oras. Bukas araw-araw. Oo. there's nothing to do. Pag may time. Bask in the glory of the winters. Grabe, guys. Grabe yung... hanggang ngayon, ginigilabutan pa rin ako, guys. Kahit ilang beses ko na pinanood to bago ko ginawa ng reaction. Pero tinatamaan pa rin ako. Apektado pa rin ako, guys. Kasi may isip ko yung pinag-umpisahan po nila, hanggang sa episode na ito. Kung pagdugtungin mo yun, maapektuhan ka talaga, guys. Dahil alam mo yung lahat ng mga pinagdaanan po nila. And yung pag-amin nila na ito, parang ang daming naliwanagan sa mga nakaraan na mga episodes kung ano yung totoo. Di ba, guys? So, kayo, guys, anong masasabi nyo tungkol dito? Pa-comment naman dyan. And, so guys, hanggang dito na lang ulit. And, thank you sa inyo lahat na palaging nandyan lang. Nakasuporta din po sa ating munting channel, Batang LU TV. So, magkita-kita po tayo ulit, guys, sa aking susunod na upload. At huwag pong kalimutan mag-thumbs up, ha? Yan lang naman ang pakiusap po ni Batang LU sa inyong lahat. Ayun, mag-ingat po tayo and God bless. Sa susunod po ulit. So, bye-bye po muna pansamantala. Bye.